Mga gintong bareta, isang sasakyan, isang biga. Kaya kung 7 sasakyan, 7 piraso yan. Mali. Lahat to ginto. Buksan mo yung pinto. Hoy, buksan mo sabi yung pinto eh. Sino yan? Wala kang pakialam kung sino ako. Yung dating may-ari ng bahay na to, may utang saking 3 milyon. Patay na siya pero hindi namamatay ang utang. At dahil ikaw na ang kumuha ng bahay na to, ikaw na ang magbabayad ng utang niya. Nariyan na. Aba, balak mo pa yatang lumaban ah. Hoy bata, kung ayaw mong masaktan, ibigay mo na yung bahay. Tapos magbayad ka pa ng 2 milyong interes. At kalilimutan na natin to. Kundi ano? Kundi babasagin ko yung mga binti mo. Sige. Pasok kayo, pag-usapan natin. Ano yung amoy na yun? Amoy amag. Ganyan talaga ang amoy ng bahay na namatayan. Huwag mo kong daanin sa pananakot mo. Matagal na kong siga rito. Kaya lahat ng klase ng katatakutan, nakita ko na. Eh anong nangyayari? Ba't kayo natataranta? Why yun? Ano yun? Ano sa tingin mo? 3 silang mag-anak na namatay sa bahay na to. Sino pa ba sa tingin mo yan? Wag mo nga kaming takutin. Pwede naman nating pag-usapan ng maayos to. Paano yung 3 milyon? Hindi. Wag na, kalimutan mo na. Nagkamali lang ako. Yung 2 milyong interes. Wala na. Wala man lang ni isang cash-in. Aalis na ako ngayon din. Mga ginto mula pa noong panahon ng Republika. 7 sasakyan. Gaano kaya karami ang gintong ito? Sigurado akong hindi lang ito ang meron sa bahay na to. Hindi pwede. Kailangan kong magpakash ng ilan dito. Kukuha ako ng backhoe. Ano pong hanap nila? Gintong reserba ng Central Bank noong panahon ng Republika. Bihira ang ganitong kabigat na ginto. Ikaw ang magbigay ng presyo. Bibilhin ko ng buo base sa market price. Pag kulang kahit isang cash-in, sa iba ko ito ibebenta. Ita-transfer ko ng buo sa bank account mo. Kung meron ka pang iba, dalhin mo lang dito. Sir, anong klaseng property po ang hanap ninyo? Isang bodega sa labas ng bayan, na may sariling gate at bakuran. Yung may matataas na pader. At hindi nakakonekta sa main highway. Bibilhin ko ng cash. Itong inabandonang bodega at bakuran. May lawak na 600 square meters. Napapalibutan ng 3 metrong taas na pader. Walang mga nakatira sa paligid. 3,800,000. May malaking sliding gate sa bakuran. Kaya madaling makakapasok ang mga truck. Nasaan ang mga gamit? Isakay nyo na ang lahat sa truck. Dalhin nyo sa bodega sa labas ng bayan. Dahan-dahan sa pagkakarga, baka may mabangga kayo. Kailangan ko ng backhoe. Isang bodega sa labas ng bayan, na may sariling gate at bakuran. Binili ng binatang yan ang bahay sa halagang 5 milyon. Tapos bigla-bigla na lang ipapagiba. Ilabas nyo lahat ng gamit sa loob. Wala namang silbi kung iiwan pang nakatayo. Give in at patagin nyo ng buo. Huhukayin ba natin ng malalim ang pundasyon? Give in nyo ang buong bahay hanggang sa maubos. At hukayin nyo ang pundasyon pababa ng 2 metro. Ibunton nyo lang dyan sa tabi ang lahat ng nahukay na lupa at bato. Huwag na huwag nyong ilalabas yan. Baliw ka na, 5 milyon, tinapon mo lang. Ang ganda-ganda ng bahay, tapos pinagiba mo lang. Binaliwala mo pa yung bayad sa demolisyon. Tapos sinira mo pa yung bahay. Pinahiya mo kaming lahat ng mga kamag-anak mo. Pinalaan ka na namin noon, pero ang tigas ng ulo mo. Ngayon, nasayang lang ang 5 milyon mo. Wala ka ng pag-asang makabangon pa. Akin to, kaya ako ang magdedesisyon. Tigilan nyo nga ang kadadakdak dyan. Tumabi nga kayo, nakakaabala kayo sa trabaho namin. Walang kwentang kausapin ang isang yan. Napakatigas talaga ng ulo. Ayun na nga, boss, bayad na po yung natitirang balanse. Aalis na ako.
Ang lalim ng pinagtataguan nito. Chen Mo, ipaliwanag mo ng maayos sa mga reporter. Gumastos ka ng 5 milyon para bumili ng bahay. Tapos bigla mo na lang ipapagiba. Ay sira na ba yung ulo mo? Mga reporter, interviewin nyo nga ng mabuti ang taong ito. Paulit-ulit na namin siyang pinagsabihan. Pero hindi man lang nakinig. Sigurado, nabaon yan sa utang sa sugal. Kaya nagmamadaling giveaway ng bahay. Para pagtakpan ang mga tinatago niyang kalokohan. Mister, bumili kayo ng bahay sa halagang 5 milyon tapos pinagiba nyo rin agad. May kumakalat na usap-usapan na may pinatay daw dito. May tinatago ba kayong lihim kaya nyo ginagawa to? Utang sa sugal, bayad sa demolisyon. Yan lang ba ang nakikita ng mga mata nyo? Akala nyo ba maloloko nyo ko sa barya-baryang yan? Akala nyo 5 milyon lang ang halaga nito? Ang buong pundasyon ng bahay na to, punong-puno ng ganito. Kaya pala ginawa ng kuya ko ang lahat makuha ko lang ang bahay na to. Hindi para pagtiyagaan ang nabubulok na bahay na to. Huwag mong hawakan. Pag nasira mo yan, hindi mo kayang bayaran. Tigilan mo yang pag-iinarte mo. Magkano ba ang halaga ng mga basurang bakal na yan? Ako ang bumili ng bahay na to. Kaya jejebin ko to sa paraang gusto ko. Paulit-ulit na lang kayong nanggugulo rito. Ano bang balak nyo ha? Tita, may iba pa ba kayong impormasyon na gustong ibigay? Ano pa bang sasabihin ko? Isa siyang pabigat na waldas ng pera. Kapag naubos na ang pera niya, wag na wag siyang lalapit sa amin. Matagal na naming pinutol ang ugnayan namin bilang magkamag-anak. Hinding-hindi ako tatantong sa bahay nyo. Yang mga basurang yan, baka nasa ilang libo lang ang halaga. Tapos nagtapon ka ng 5 milyon dyan. Nabaliw ka na yata sa sobrang hirap. Baka nga nagbudbad ka lang ng ginto dyan para magpa-impress eh. Tapos na ba kayong kumuha ng video? Ikaw, huwag kang gagawa ng kalokohan. Teka, mukhang mataas ang kalidad ng gintong to ah. Sa dami at kapal ng mga bakal na to, puro ginto ang nakatago sa loob. E ano naman kung may konting ginto dyan? Bumili ka ng sirang bahay sa halagang 5 milyon. Pagkatapos give-in, puro basurang bakal lang ang matitira. Malabong mabawi mo ang puhunan mo. Umalis na kaya muna tayo. Bakit tayo aalis? Ikaw ang unang pumutol ng ugnayan natin. Kaya ngayon na nakahukay ka ng ginto, dapat may parte rin kami dyan. Hindi man lang nakinabang sa'yo ang mga nakatatanda sa pamilya. Kayo mismo ang nagsabing puputulan na natin ang ugnayan. Nawala na tayong pakialam sa isa't isa. Tapos ngayong nakakita kayo ng pera, bigla kayong lalapit para manghingi ng parte. Kadugo mo pa rin kami. Kahit anong mangyari, magkamag-anak pa rin tayo. Kaya karapatan namin na makuha ang kalahati niyan. Gusto nyo? Dati, pumunta pa kayo rito para kutsain ako sa pagbili ng basurang to. Ngayon, naging gaaman na kayo dahil sa pera. Walang libre sa mundong to. Huwag mo kaming daanin sa ganyan. Kailangan naming makuha ang parte namin sa gintong yan ngayon din. Subukan mong humakbang pa. Huwag nyo kong sisihin kung makalimutan ko kung sino kayo. Tingnan ko lang kung anong kaya mong gawin. Bakit? Lalaban ka ba? Aray, bitiw. Bitiwan mo ko. Aray ko, bitiwan mo siya. Nababaliw ka na ba, Chen Mo? Tita, kumalma po kayo. Pag-usapan natin to ng maayos. Lalaki lang ang gulo kapag nagkasakitan. Sasabihin ko to sa inyo sa huling pagkakataon. Lumayas kayong lahat sa paningin ko. Napakawalang utang na loob mo. Humanda ka sakin. Napakamalas naman talaga natin, sir. Kung gusto nyo pong pag-usapan ang tungkol sa nakatagong ginto sa lumang bahay, pwede nyo po akong kontakin. Hindi na kailangan. Boss, sa warehouse pa rin ba sa labas ng bayan dadalhin? Baklasin yung lahat at isakay sa truck. Isama nyo na ring hakutin lahat ng mga steel frame at bisikleta. Siguraduhin yung walang matitirang kahit na anong basura. Bakit po kayo nandito? Umiiyak na tumawag sa akin yung tita mo. Sabi niya, giniba mo raw yung bahay. Na walang parang bula yung 5 milyon natin. Ma, mag-impake po kayo ng ilang damit. Sumama kayo sa akin. Saan tayo pupunta? Wala akong pupuntahan. Lilipat po tayo ng bagong bahay.
Yung 5 milyon na yun lang ang buong ipon natin. Huwag mo namang waldasin. Pagkatapos ng mga kalokohang ginawa mo, saan ka pa kukuha ng perang pambili ng bahay? Xiao Zhang, asikasuhin mo muna tong mga nandito. Ang pinakamaliit na unit po natin dito ay 140 square meters. 42,000 po ang per square meter. Kayo, tingnan nyo muna itong mga pinakamurang unit natin. Boss Wang, yung penthouse duplex po natin may kasamang sky garden. May indoor heated pool din po. Kapag binayaran nyo po ng cash, may libre pa kayong 2 underground parking slots. Nasa 18 milyon lang po iyon. Barya lang po iyan para sa inyo. I-reserve mo na sa akin yan. Babayaran ko agad ng card mamayang hapon. Hoy Zhang, huwag mong sayangin yung mga brochure natin. May mga nagtitingin-tingin lang dito. Wala ngang pambayad ng down payment kahit sa pinakamaliit na unit. Huwag kang mag-aksaya ng oras, unahin mo ang mga totoong VIP. Momo, umuwi na tayo. Masyadong mahal ang mga bahay rito. Hindi natin to kaya. Akin na ang buong papeles ng penthouse duplex na yan. Babayaran ko ng cash. Ilipat nyo na sa pangalan ko ngayon din. Bata, huwag kang ang magyabang kung wala ka namang ibubuga. Yang simpleng bank card na yan. Paswerte na kung may ilang daang libo ang laman yan. Kung gusto mong magusyoso, doon ka sa mga murang bahay sa kabilang kanto. Bata, naiintindihan kung gusto mong magpasikat. Pero huwag ka namang magpakahiya rito. Na-reserve ko na ang penthouse na yan. I-swipe nyo ang card ko para malaman nyo. Kunin nyo na agad ang mga papeles ng bahay. Ano bang sinabi ko? Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Tutoy, nabili mo lang yata online yung black card mo ng 9 piso na may pa-free shipping pa eh. Momo, tera na. Ayos lang naman kay nanay na tumira sa luma nating bahay. Ay, pasensya na. Maling card ang nabigay ko. Ito ang gamitin nyo. Supreme number 1 card ng private bank. Wala pang 5 tao sa buong syudad ang may ganito. Momo, saan mo nakuha ang card na to? Penthouse na duplex. Bayad ng buo. May libreng parking space. Ayusin na natin ang mga papel ngayon. Sir, pasensya na po talaga. Nabulag po ako, hindi ko nakilala kung sino ang kaharap ko. Penthouse na duplex, at may 2 parking space. Kukunin ko na po agad ang lahat ng papeles ninyo ngayon din. Mga renovation plan at amenities ng property. Ibibigay ko po sa inyo ang lahat ng pinaka-premium na opsyon. Pare, pasensya na sa mga nasabi ko kanina, nadala lang ako. Sige na, sa iyo na ang penthouse. Kalimutan na natin yun, magkaibigan na tayo, ha? Huwag na, hindi ko kailangan yan. Ang bayad na 18 milyon ay naipadala na ng buo. Nakapangalan na po sa inyo. Handa na po ang lahat ng transfer documents. Pirma na lang po ang kailangan at makukuha nyo na ang titulo ng bahay. Ma, akyat na po tayo para tingnan ang bahay. Ang ganda naman ng bahay na to. Saan ka nakakuha ng pambayad, anak? Huwag nyo na pong isipin ang pera. Momo, ano ba talaga ang sinabi ng kuya mo bago siya nawala? Sabi niya kailangan daw nating bilhin ang bahay na to. Kahit anong mangyari, kahit magkano pa. Yun lang ba ang sinabi niya? May isa pa po. Sabi niya, buong buhay na raw minaliit ang pamilya natin. Kaya mula ngayon gusto niyang maglakad ako ng taas noo. Nung maaksidente ang tatay mo noon, lumayo sa atin ang lahat ng mga kamag-anak. Ang pangalawa mong tita ang pinakaunang naghugas kamay. Sabi niya, hindi raw niya tayo masyadong kilala. Alam ko po, Maria. Ito lang ang kaisa-isang bagay na ipinaglaban ng kuya mo hanggang huli. Ma, dito na po kayo titira. May supermarket sa baba, may 24 oras na gwardiya ang building. Kung ano pong gusto nyong kainin, ipahatid nyo na lang sa butler. Kung nakikita ka lang sana ng kuya mo na ganito ka na ngayon, makakahinga na po kayo ng maluwag. Mr. Chen Mo, mula po kami sa legal department ng Zengayu Bank. Ako po si Mr. Gao. At ito po ang kasamahan kong si Attorney Lin. Anong kailangan nyo? Ang sulat pong ito ay mula sa kuya ninyong si Mr. Chen Yuan, 3 taon na ang nakalipas. Na itinago niya sa safety deposit box ng aming bangko.
Mahigpit po ang bilin niyang kayo mismo ang dapat tumanggap nito. Bukod pa rito, may isang ari-arian po sa aming bangko, na pagkatapos ninyong pirmahan ang sulat na ito, ay kailangan naming ibigay sa inyo ng personal. Pasok muna kayo. Bunso, kapag binabasa mo na ang sulat na to, malamang wala na ako sa mundong ito. Iniwan ko ang sulat sa bangko, para ibigay sa'yo kapag nabili mo na ang bahay na yon. Dati, palihim na binili ni Papa ang bahay na yon. Walang nakakaalam nito, hanggang sa nawala na siya. Kaya na-auction ang bahay. Ang lahat ng mga gamit na ito ay iniwan pa ni Papa. Inipon niya to buong buhay niya. Hindi na niya nasabi sa'yo bago siya nawala. Masyadong naging mabilis ang pagkawala ni Papa. Wala pang 3 buwan simula nang ma-diagnose siya ng cancer. Noong mga huling araw niya, hindi na siya makapagsalita. Nakahawak lang siya sa kamay ko. At panay ang tingin niya sa ilalim ng kama. Alam ko kung anong gusto niyang sabihin. Nakita ko ang sulat sa isang nakatagong kahon sa ilalim ng kama niya. Ako ang nagpakalat ng balitang haunted ang bahay na yun. Pero ang totoo, namatay si Papa dahil sa cancer. Nitong nakaraang 2 taon bumigay na rin ang katawan ni Kuya. Lumabas sa check-up ko, pareho kami ng sakit ni Papa. Hindi ko na to matatakasan. Kaya itinago ko ang lahat ng ito sa loob ng bahay na yun. Para ikaw na mismo ang kumuha. Wala masyadong narating si Kuya sa buhay na to. Kaya ito lang ang nagawa ko para sa'yo. Kapag nag-iba na ang bahay, huwag mo munang tatabyunin. Hamukay ka pa ng 3 metro. May mga gamit pa diyong nakatago. Yung mga asset na iniwan ng kuya ko. Ano ba yun? Ito po ang naiwan ng yumaong si Ginoong Chen, na mga karapatan sa isang safety deposit box sa bangko namin. Kayo po ang itinalaga niyang magmamana nito. Nandito po ang listahan ng mga gamit sa loob ng kahon. Kahit kailan po, pwede kayong pumunta sa main office, dala ang inyong ID para i-verify at kunin ang mga ito. Yung tatay ko noon, at ang Zingyu Bank. Anong naging ugnayan nila? Si Ginoong Chen po ay ina po ng isa sa mga orihinal na shareholder ng bangko namin noong panahon pa ng Republika. Ang mga asset po sa safety deposit box ay pamanang yaman ng inyong pamilya. Inabot po ng 30 taon ang proseso para mapatunayan ang pagmamay-ari nito. At noong 1 taon lang ito tuluyang naipangalan sa tatay ninyo. Ina po ng shareholder. Bakit hindi ko man lang ito narinig kahit kailan? Magulo po kasi ang sitwasyon noong mga panahong iyon. Kaya itinago ng mga ina po ng pamilya Chen ang tunay nilang pagkatao. At karamihan sa mga dokumento ay itinago at isinara. Kung hindi po dumating ang kuya ninyo, 3 taon na ang nakakalipas, dala ang patunay. Baka manatili na lang na nakatago ang mga asset na ito habang buhay. Bukod po sa safety deposit box, hawak din po ng bangko namin ang orihinal na titulo ng 2 commercial lot sa gitna ng syudad. Ang pamilya Chen din po ang nagmamay-ari nito. Titulo ng lupa, mga dokumento ng lupa na inisyo pa noong taong 1948. Ang 2 lote na iyon ay may sukat na 12 ektarya kapag pinagsama. Ngayon, nasa pinakasentro ito ng commercial area sa Lumang Bayan. Totoo ba yung mga sinasabi nyo? Opo, tita. Legal at nasa ayos po ang lahat ng papeles. Si Ginoong Chen mo na po ngayon ang nag-iisang tagapagmana ng mga asset na ito. Sa ibang araw ko natitingnan yung safety deposit box. Sa ngayon, kailangan nyo munang sumama sa akin. May pupuntahan tayo. Kayo po ang masusunod. Dun sa gumuhong gusali sa Lumang Bayan. Sabi ng kuya ko, may nakabaon pa raw sa ilalim nun. Baka may mga nakamatsyag sa atin. Kaya kailangan ko muna ang mga tauhan nyo. Wala pong problema. Magpadala kayo ng isang team ng security sa gumuhong gusali sa Lumang Bayan. Tawagan nyo rin at magpadala ng isang heavy-duty na crane. Momo, yung sinabi ng kuya mo. Totoo kaya yun? Ano ba kasing meron sa ilalim niyan? HMM. Sabi ni kuya sa sulat. Maghukay pa raw ng 3 metro. Hindi ako lolokohin ni kuya. Boss, may tinamaan kaming malaking bakal sa ilalim. Explosion-proof na storage box mula pa sa panahon ng Republika. Noon, mga big-time na kliyente lang ng bangko ang nakakapagpagawa ng ganito. Iangat nyo lahat yan. Buksan nyo na rito mismo.
Magkano ba talaga ang kayamanang naipon ng papa mo buong buhay niya? 2 commercial lot na may lawak na 12 mo. Ngayon, ang halaga lang nito ay higit sa 2 bilyon. Mr. Chen, ito po ay sa inyong ama. Record ng mga bank shares na hinawakan niya noon. Mayroon din ditong hindi pa natatapos na share exchange agreement. May bisa pa rin ang kasunduang ito hanggang ngayon. May nakatagong record nito noong nag-restructure ang Zingyu Bank. Kapag pumirma po kayo para patunayan ang inyong pagmamayari, ang mga shares nyo ay direktang may papalit bilang circulating shares ng bangko. Ang pinakamababang halaga nito ay nasa 3 bilyon pataas. Ni minsan, walang nabanggit ang papa mo sa akin tungkol dito. Buong buhay siyang nagtipid. Kahit bagong damit, hindi man lang niya mabili para sa sarili niya. Tapos na po ang inventaryo sa lahat ng mga kahon. Ilipat lahat yan sa warehouse sa labas ng syudad. Maglagay ng security na magbabantay ng 24 oras. Walang kahit sinong pwedeng lumapit. Masusunod po. Inaayos ko na po ang mga truck para may hatid ito by batch. Lahat ng ginto, titulo ng lupa, at mga record ng shares ay nasa warehouse na. Naka-duty ang security ng 24 oras. May mga security camera na sa buong paligid. Hinding-hindi yan malalapitan ng kung sino lang. Tungkol doon sa dating safety deposit box ng Zingyu Bank. Kailan ba pwedeng asikasuhin ang pag-claim ng rights? Bukas ng alas 9 ng umaga. Nakahanda ang exclusive lane para sa inyo. Lahat ng dokumento para ma-claim ang rights ninyo.